Good afternoon, good afternoon. Mag-intro muna tayo mga ka-farmers. Kasama natin si Cebu. Hello Cebu. Hello. So dito naman tayo ngayon. So ito yung ating update sa ating mga biikis. Ngayon ay 23 days na sila. So 3 weeks old, mahigit. Malapit na yung kanilang, malapit na ang pagwawalay. So yan. No? Sana alam ko nananawa na kayo. Kaya Kacho, yan, salamat at naisip kita, no? Naalala ko na yung pangalan mo, Kacho Alexander. So mangisda ka lang ha, magpataas ka. So thank you so much, no, sa inyo dyan, Dave, Katabang. So sa mga sisters dyan, kasambahay, sister, wag ka na ma-high blood ha. Huwag ka nang ma-high blood kasi nakinig lang ako sa'yo sa LS mo kanina. So, ayun. Teka lang, inaano ko kasi to dahil ito. Teka lang, ayan. Denmark, hello. Yang si Denmark, guys, yun talaga yung aming aso. Ang lahi niya is, hello, Python. Python kay Nanora yun. Aywan ko nasan si Brownie. Yon. So, ayun si Lombun doon, doon. So, yon. Ang lahi ni Denmark is Labrador. Ang laki niya, ang laki niyang, kaya natatakot yan ang mga tao dyan kasi malaking aso siya. Actually, dalawa yan sila. Yung isa si Sweden at si Denmark, kaso nawala si Sweden kasi siguro sa unang nag-aalaga doon na hindi maganda yung kanilang pag-alaga, no? Kawawa nga talaga, so hindi ko mawari kung anong klaseng buhay ang dinanas nila, no? Kaya yan, so thank you naman. So ngayon okay na siya. Ayan, umiinom na sila ang ating mga biikis. So dito naman tayo. Teka lang. Wait. Ano na yan eh. So, dito naman tayo ngayon. Ayan, as usual. Yan pa rin ang kanilang ginagawa. Ayan na. Pero, mayroon na namang mayroon nang nakikita na improvement ka dyan. Patag na siya. So, malapit na siyang floringan. Ayun nga yung ating bahay baboy na pagwawalayan is malapit ng matapos. So, expected natin yan sa Wednesday ay tapos na kasi nilalagyan ng breeze at saka pipinturahan pa yan. Pero wari ko nga is galvanized naman yung tubo. Pero yon kung kanilang pintura ng red LED, yung anti-kalawa nga. So, ayun nga, yan nga si Insan, yun tinapos niya yung mga tagpi-tagpi na paglalagyan ng mga sisiw. Ayun nga, medyo nagre-reklamo ako kasi bakit hindi pa tinapos, no? Yung na yan, yun nga sinasabi ko, no? Kung makita naman na importante, sana tapusin na lang kasi. No? Kung kaunting bagay lang, yun na sinasabi ko, magtutulungan, no? Magbigayan ng pabor. So, yun. Kaya minsan, ayun nga, nauuwi tayo sa pagngangak-ngak, nauuwi tayo minsan sa panunumbat kasi hindi man tayo nagkukulang sa mga bigay nating pabor. Kaya sana naman, kapag kaunti na lang naman, at alam na importante, maaari naman pag-overtime man yan. Di ba mga ka-farmers? Mga ka-farmers talaga. So, yun, maaari naman manghingi o sabihin nila na halimbawa, sabihin nila na, ano bang tawag niyan? Yan, overtime. So, yun, ito, yung kasi sa umaga, so grabe ang grabe ang hangin. Masyado talaga yung ating habagat ngayon. Ito nga, so ayan na naman kasi yun, kuha yun ng umaga, so ito yung hapon. So ayan, nilalagyan nila ng dito muna. So yung parang, sa tingin ko parang may mali nga dyan, dapat nga sa gitna yung kanyang stand, kasi kailangan yung niya doon sa gitna dapat. Ay, nako Lord, no? So talaga totoo yan, minsan may binibigay tayo, kaso yung una kong binigyan na gagayahan, parang hindi siya kasing tibay nito, pinadagdagan ko nga. Ayan na nga,
mahirap minsan kasi iba yung kanilang pamamaraan. So, ibang-iba talaga pag nandoon tayo sa personal kasi hindi yan, pero siguro parang itinayo lang siguro yon kasi, no, yan. Kasi ang inaano ko dyan, lagyan doon sa gitna tapos lagyan ng dalawang stand. Yun dapat. Yun dapat ang ano. Kaya minsan guys, mahirap tayong magpapagawa kasi tayong may-ari kasi iba yung ating pamamaraan, may mga idea tayo. Siguro nga magkaiba talaga yung mga plano kasi nga syempre tayo nasanay na tayo sa ibang lugar, no? At saka sa atin kasi dito, no, para bang madali, no? Sa madaling pamamaraan na matibay tayo, no? Sa kanila naman doon, so iba rin kaya minsan hindi natin sila masisi kasi yung nila, yung kanilang pamamaraan at nakasanayan, yun ang kanilang sinusunod. Kasi mahirap talaga yan kasi minsan nga kahit na nga binibideo ko na, nagagawa ako ng skits, no? Talagang iniisa-isa ko, so hindi rin maiwasan na minsan talaga naiiba yung hindi ko alam sa dahilanan siguro na mas sanay siguro sila sa ganyang way, no? Pero ang pinaka-importante, no, wala tayong problema at matino namang manggagawa, so yun siguro ang at napagsasabihan din naman kaya sa ngayon, pagtsatsagaan na lang muna natin kung anong makayanan kasi nga ang hirap minsan ayun na nga paulit-ulit ang ating mga trabaho kasi ako guys, pag hindi ko gusto, pag sa tingin ko may mali, no, pinapaulit ko yan. Sa ngayon, hayaan na lang na idiretso na lang muna yan. No, kaya nga inaano ko, sabi ko pantemporary trapal muna ang inano kasi nga talagang hindi maiwasan na sumasablay talaga, may sablay talagang gawa, no? Kaysa naman yun nga nakakahinayang talaga ang mga materialis, no? Mabuti sila, yun nga sinasabi ko madalas, maigi na yung manggagawa, mabuti yun sa kanila dahil yung sahod nila is tuloy-tuloy. So kawawa tayong tagabili ng materialis kasi pag pumalpak, so baliwala na yung unang gamit, no? Kailangan ulitin na naman. So maraming talagang nasasayang. Inuulit ko na iba nga ang pamamaraan nila. Syempre minsan hindi nila yan nararamdaman kasi nga syempre nga naman kapag tagagawa lang sila, no? Kaya ang sarap talaga na magkaroon tayo ng talagang tao, no? Na yung talagang may concern, yung bang tipong hindi lang gagawa, kundi talagang may puso, no? Nakikita ang tama at mali, no? Pero ito nga si pinsan wala ka dyan talagang problema din kasi hindi yan sumasagot-sagot, no? Yun, lang kung ano yung mo, so sinusunod niya. Kaso minsan hindi man nasunod, naiiba man. Pero yun na nga, sabi ko nga, ang hirap sa message lang. Yun. At ito naman, so syempre idudugtong natin ito. Pasensya na kayo sa palpak, Ayun nga ang malunggayan ni Nora, no? Yung mga malunggay na yan. So yun ang mga sanga na pinaputol ko. Tapos ayan, tinamnan din niya may mga part din dyan na tinamnan niya ng mga buto, kaya yun ang sumibol. Kasi nga ayan, umaano na, nagkaroon na ng mga dahon-dahon. Ayun, no? Kasi pampakain din niya sa ating mga alaga. Yun nga talaga, ang damo ay talagang, ay nako, no? Pag hindi pa man matatapos yung isang area, ayaw maano na naman, masukal na naman sa kabila. So wala man tayong magagawa kasi lalo na tag-ulan, no? Ang bilis talagang tumubo ng mga damo-damo. So yun, na kung tutuusin, para sa akin, nung una gustong-gusto ko laging mahawan yan. Pero syempre ngayon naisip ko, sayang nga naman talaga, imagine natin kung sa ilang taong nagdadamo dyan, tapos tinamnan nga yan ng mga kamote, ano pa ba yung tinanim nila dyan is mani, munggo. So nakaharvest naman sila, pero siguro yung sahod ko sa tao na sa isang ulo lang na
na ilang buwan. Siguro na-harvest nila sa munggo siguro. Baka ano lang yon, no? 2 days lang yon kung bibilhin mo yung munggo. Pero ganun pa man, katuwaan nga nila. So, maigi na yung tinamnan kahit nagkaani ng kaunti. So, at least may ano siguro yun kaysa nakabuyang-yang lang talaga ang lupa. So, ngayon guys, yun nga sabi ko, ngayon talaga, wala na silang planong magbukid, halimbawa magtanim ng mga mais or ano pa man kasi nga, una, mahal nga naman nga talaga ang mga fertilizer. Tapos kung magpasaka ka, yung pagod, siguro iniisip din yan. Kaysa bibili ka talaga ng pag binili mo ng, ano bang tawag yan bumili ka na lang 1 sako, bigas 2 sako, mas ano pa nga naman kaysa magtanim ka dahil totoo yan, wala rin namang produkto kapag walang fertilizer. Iba na ngayon ang lupa, unlike nung araws, nung bata pa ako, hindi uso sa amin yung mga fertilizer na yan. Pero ngayon hindi rin mamumunga ang iyong pananim pagka walang abono. So yun. Dito naman tayo, no? So ito naman yung manok na napisanga. So 7 sila pero 6 lang ang nabuhay, namatay daw yung isa. So ayan, so mga tagpi-tagpi lang yan nung ginawa nga ni Inyok. So tawag yung mga pinagtabasan. So pang temporary lang yan para hindi sila lamigin, no? Hindi sila giginawin at hindi masuffocate. Kaya dyan lang muna sila. Yun nga ang pinag-aano ko na sobrang dami. Tingin ko nga sobrang dami nang inilalagay ng pakain. Nang sabi ko dapat budburan lang ng kaunti kasi baby pa sila, baby pa, no? Andiyan yan. Yung bahay na yan is bakante. Dati yan sa pamangkin kong mag-asawa yung unang nakatira dyan. So wala na yan, bakanting bahay na yan. So pinag-iimbakan na lang yan ng mga pinag-iimbakan yan ng mga tawag yan, materialis na gagamitin. So yung doon naman, yun, kung nakita niyo yung bubong, so andyan yung mag-asawa sila Nora, no? Diyan sila nakatira. So yun ang kanilang tirahan. May ano pa ba tayo rito? So wala na yata. Ito na yata ang pang last. Oo, wala na. So ayan lang guys. Ayun lang, no? So yun, kaya dyan lang ako natutuwa, no? Masaya akong panuorin yan dahil yung mga green. Yun talagang napakagandang pagmasdan, yung green, yung kapaligiran. Yan ang gustong-gusto ko na time. Yun nga lang, tag-ulan nga sa atin, kaya mag-iingat po tayo parati lahat, ano? Na yun, sana nga yung ating mga alaga ay talagang mag-success tayong lahat, no? Maging malusog lahat na kumita naman tayo. Wag naman sana tayo magkaroon ng minus kasi ayun nga sa kapatid ko nga, sabi niya nga aywan ko yung mga buyer niya kung natuloy na ba. So yun. So thank you so much. Ingat po tayo lahat. God bless po. Bye-bye.